Super proud kay Alden mga kasmeros dahil sa kanyang BYD achievement. Tapos sa tocino, ang paboritong ulam mga kasembreros pang breakfast ni Alden. Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko to, may flower. Si Daddy Bay mga kasembreros, ang sweet nito. Kahapon yata o nung nakarang araw ay yaprang Friday yata ay hindi ko lang kung JS prom ni Angel na bunso ni na Alden mga kasembreros, kung kaya parang pa-suspense pa nga itong ginawa ni Daddy Bay dito na hawak-hawak niya yung flowers mga kasembreros. Tapos ay papunta siya doon sa kanyang bunso na si Angel mga kasembreros. Tapos sobrang ganda dito ni Angel, no? Naka blue ang suot niya bunso. Tapos ang tangkad ni Angel mga kasembreros, tapos yun, binigyan din ng flower yung isa na siguro yung kanyang dito, yung kanyang classmate ito mga kasembreros. Parang JS prom nila, no? Something like that mga kasembreros, no? Ito. So grabe si Angel ang pinakapatangkad sa kanilang magkakaibigan mga kasembreros. So hindi naman yun nakapagtataka kasi nga lahi sila ng matatangkad mga kasembreros. Si Daddy Bay ay 5'11 din ang height, no? Pareho sila niya, nagmana sa kanya si Alden Richards mga kasembreros. Tapos so ito na nga dito. So ito yung kompletong BYD ganap kanina ni Alden. So yung nauna ko pang vlog ay na voice over ko po noon, hindi pa nagsisimula yung dito yung triathlon na event ka ni Alden mga kasembreros. Kaya sabi ko kanina hindi pa nagsisimula, no? Tapos ito na nga yung from start to finish yung ginawa natin dito mga kasembreros. Ang lupit at ang kulit na mga tao mga kasembreros kay Alden, kasi tuwing dumadaan siya, Alden parang yung mga tao parang parang hinahaluka yung bituka mga kasembreros. Parang sa sigaw nila ay parang akala ko parang wala nang bukas, no? Parang yung todo tili mga kasembreros. Alden, tapos sabi ng isa dito Aldab, sabi ng gano'n ng isa, tapos gwapo, sabi nga so sobrang dami na mamaya i-play ko ito isa-isa mga kasembreros. Ito mga videos na compiled na complete version ito mga kasembreros. So yung tinakbo ni Alden dito or yung binisikleta niya, grabe 90 kilometers, no? First time mga kasembreros na ginawa ni Alden ito, kasi yung mga ginagawa niya sometimes ay 30, 40 kilometers mga parang 70 kilometers yata yung pinakamalayo niyang binike pero ito po ay 90 kilometers. Grabe mga kasembreros. Parang hindi siya kasi parang wala silang placer, no? Parang first placer, second placer, third placer and so on. Pero malalaman ko yan kung meron silang awarding ceremony mamaya mga kasembreros. So ako po ay nag-voice over ng past 12 noon mga kasembreros, or past 12 p.m. March 22, 2026. So yun siya, no? Kung kapag merong items beyond ay bukas ko na po isasama mga kasembreros. So grabe ang kulit, no? Isa si Alden talaga sa sa pinagkakaguluhan mga kasembreros dito sa BYD competition mga kasembreros, or sa BYD na event, no, or events mga kasembreros, especially sa cycling na dito na dinaluhan ni Alden Richards mga kasembreros. Kasama niya ang kanyang girlfriend na si Colnago na si Colnago mga kasembreros. So grabe dito talagang nung natapos na yung event ay talagang grabe yung pagod, of course, no? Talaga napaupo siya dito after nung event or pagbisikleta nga niya mga kasembreros. So marami ang nag-post ng mga videos, may BYD Ironman page, may Sparkle Jimmy artist mga kasembreros na mismong page nila. So yun, halo-halo na ito, no? May mga random fans, may mga local TV networks at saka radio networks mga kasembreros. Yung One Mindanao ay nag-post din sila mga kasembreros ng kanilang mga kuha dito sa BYD event nga mga kasembreros, na sobrang sikat, no, na event mga kasembreros.
So dito si Alden ay talagang hingal kung hingal. Pero alam mo na yung cheer ng bawat pagdaan niya sa mga madadaanan mga kasembreros, yun po yung ano, yun yung parang nagpapalakas ng loob, no? Kay Alden mga kasembreros at sa iba pang mga kalahok sa events mga kasembreros. So sina Laysam, nagpo-post din sila of course, no, sina Mama Ten. So marami mga kasembreros, kung pa hindi sila nag-iisa or hindi lang yung mismong mga competitors or participants ang dito yung busy sa kaka-post mga, especially hindi sila makapost no yung mga participants kasi nga nakalahok sila doon mga kasembreros. So yun po. Mamaya i-play ko ito, no, sobrang dami mga kasembreros. So grabe talaga ng impact ni Alden, very relevant siya. May isa dito na nung pagkatapos na niya ay congrats parang ganon, tapos napaupo lang bigla si Alden Richards mga kasembreros, no. Maraming salamat sa Diyos at safe at walang anumang aberya na nangyari kay Soiti mga kasembreros. So to the rescue si Mama Ten sa kanya, no, na sobrang alagang-alaga. Mga may mga short videos, may short and long videos yung mga ano dito. So halo-halo na ito mga kasembreros. So hindi ko na alam nung papunta si Alden dun sa may isang wala na siyang bike. Siguro yun na sa mismong tent mga kasembreros. Grabe pagdating ni Alden dun sa may ang mga ang mga yung mga tao ay todo camera agad mga kasembreros, no? Dahil nga sa sikat na sikat si Alden. So dito ay parang inaantay siya ni Nico Bolzico kasi relay ito rin mga kasembreros, no? Kasi nga triathlon. So parang after ng event mo, yung isa naman yung sasabak sa so after yata niya ay si Nico Bolzico mga kasembreros. So parang ganun kasi sa swimming si Will Dasovich at saka yung si Jasmine Alcalde mga kasembreros. So sa running naman sa babae ay si Jennifer Uy, no? Si Al Gonzalez yung kasama niya dito sa biking or sa cycling mga kasembreros. So grabe, no, talaga nakaka-proud yung kanyang achievement mga kasembreros sa BYD na ito. So yung bawat kanto dito ako nawiwili yung bawat kanto or bawat parang mga parang pag dumaan si Alden tapos may mga fans na nag-aantay, yung sigaw nila doon ako nawiwili. Di ba mga Bisaya yung iba, yung mga taga Davao. So talagang nakakatuwa mga kasembreros yung mga comment nila minsan at saka yung sigaw nila mga kasembreros, yung hiyawan nila ba. So yun. Tapos mamaya i-play ko ito lahat mga kasembreros para ma-appreciate ko ninyo. Tapos si Alden pala at ang buong team ng Stars on the Floor. So Stars on the Floor pa mamaya mga kasembreros, no? Alam ko pre-taped yung yung kanilang Stars on the Floor mamaya mga kasembreros. So pasabog din mamaya, no? Para wala sa isip natin yung Stars on the Floor kasi busy sa BYD ni Alden. So dito parang in-interview ulit si Alden at saka yung buong cast ng Stars on the Floor mga kasembreros. Dalawang videos ito. Yung unang tanong ay sino yung favorite mong OPM artist? Si Alden, paborito niya dito ay si Ogie Alcacid. Tapos yung iba naman mga kasembreros, no, sina Coach Jay, so hindi ko na po itatakal ito. Tapos yung isa dito na video ay yun nga, no, paborito nilang yung ulam mga kasembreros. So dito ay si Alden ay tocino yung kanyang sinabi mga kasembreros. So marami ito, no, yung buong cast ng Stars on the Floor nga mga kasembreros, kasama ang coaches, kasama ang mga dancers or competitors mga kasembreros at ang dance authority, no, na sina Coach James at saka si River Cruz mga kasembreros. So, ang kompletong tanong dito ay yung favorite Filipino food, no, nila mga kasembreros. So yun nga, kay Alden dito ay tocino.
So, marami sila dito mga kasembreros na tinanong. So, yun. Tapos, may isang fan dito na parang tinanong niya no, kung ano yung mas gusto nilang kwento or pelikula mga kasembreros. Hello Love Again ba? Or Rewind ni na Marian at Dingdong mga kasembreros. So, medyo madami sa Rewind pero mas marami talaga ang sa Hello Love Again mga kasembreros. So, marami ang nag-boto no, sa comment section ng Hello Love Again mga kasembreros. So, ito po ay post ng Kapamilya Updates sa Facebook mga kasembreros. Ang movie ka mas namangha sa ganda ng kwento. Hello, Rewind or Hello Love Again. So yun mga kasembreros na marami naman sa grabe daming likes. So 609 likes mga kasembreros. Marami ang sa Rewind pero mas marami talaga ang sa Hello Love Again. So hindi naman po ako bias ha. Yun lang po yung aking nakikita dito. Nakikita dito mga kasembreros. Tapos ito, bago yung ating major item, ay si Dr. Angelo Malansing sa kanyang TikTok kanina, parang 1 hour ago ay nag-post siya dito about kay Alden, no? Ito po ay parang nagpo-promote siya ng clear braces ng Specialine na parang sinasabi niya ba na parang he's promoting yung Specialine clear braces or yung mga braces na para sa ngipin mga kasembreros. So, and of course, yung nabanggit niya dito ay ibinida niya, of course, si Phenomenal Box Office Cinema King, si CEO at saka si director, no, actor at saka triathlete, cyclist mga kasembreros sa si Alden Richards. So, kung gusto mo ba magkaroon ng smile or magandang smile kagaya kay Alden Richards, no, sabing ganyan mga kasembreros. So tapos ay ibinida na niya dito ang Specialine clear braces. Mamaya i-play ko ito mga kasembreros para mapakinggan niyo po ng sarili mga kasembreros. Tapos, so ito na major item tayo mga kasembreros. Si Mark Prin kasi nag-post ito na proud daw si Kat mga kasembreros kay Alden Richards, no? Nag-post din kasi dito si Mark Prin or yung parang nag-comment siya dito, sabi niya Mark Prin, pinost niya yung yung video ni Alden kanina na nakatapos nga ng 90-kilometer course, no, sa Ironman 70.3 Davao City edition mga kasembreros. So sabi niya proud na proud kay Alden ang kanyang attorney. So ito po ay si attorney nga, alam natin ay si Kath mga kasembreros, no? So alam naman natin yun mga kasembreros na every achievement na meron si Kath, every achievement na meron si Alden ay silently proud sila mga kasembreros sa bawat isa, no, sa bawat achievement nila mga kasembreros. So hindi lang talaga nila isinasa publiko yung kanilang yung kanilang communication, of course, kasi alam niyo naman ang toxic ng social media mga kasembreros. So talagang iniwasan na nila yung grabing exposure mga kasembreros ng sa kanilang communications and so on, kasi nga ay pag nahaluan na ng yung mga bashers, no, ay talagang may issue na naman. So which is ayaw ni Alden mga kasembreros na magkaroon ng mga issue kasi nga toxic na parang minsan kahit na good day ka, kahit na good mood ka, pag nakarinig ka ng mga toxic at saka mga bad yung mga masasamang mga information sa paligid, ay bigla na lang nasisira ang iyong mood mga kasembreros. So yun yung epekto ng 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 mga nega at saka mga bashers mga kasembreros. So of course, no, hindi naman kailangan na i-post ni Ma'am Catherine, pero natin she's definitely proud, and Alden of course ay proud din kay attorney sa kanyang mga individual projects and achievements. So abangan pa rin natin yung Madam Tusod
no, ni Ma'am Catherine at saka yung pagtatapos ng kanyang shoot ng Someone Someday. So grabe, inisip ko dati January tapos na yung Someone Someday nila na shoot or taping mga kasos, pero hindi pa pala. Medyo mataas-taas yung kanilang schedule or timeline mga kasombrero sa Someone Someday taping. Pero yun po, no, matatapos at matatapos din yan mga kasombreros. So, antay-antay lang tayo. Tapos ito, next item natin, si Jason Starr ay talagang sinagad na sinagad itong picture ng Kathden na magkasama kunwari doon sa birthday ni Ma'am Catherine mga kasombreros, no, ang Kathden. Kinikilig po ba kayo? Sabing gano'n ni Jason Starr dito. Tapos grabe, ang daming likes. So 2,200 likes mga kasombreros dito sa post ni Jason Starr. So ibig sabihin, marami pa rin talaga ang may gusto sa Kathden mga kasombreros. So post ito na pinapahiran kunwari ni Alden si Kath ng cake mga kasombreros. Pero ito po ay edited lamang mga kasombreros. So lilinawin naman po natin. So ang saya ni attorney. So gusto natin makita yung gantong mangiti, no? At saka tuwa na naman ni attorney kung nagsama ang dalawang ito sa isang project. Hopefully, no? Hoping and praying talaga na magsama ulit ang Kathden sa isang proyekto mga kasombreros. So si Amy De La Cruz, so hindi rin siya nagpahuli. Grabe 600 likes, 602 likes, 8 hours ago niya pinost. Si Amy De La Cruz mga si Amy Cruz mga kasombreros. So post niya rin yung picture ng Kathden doon sa birthday celebration ni Ma'am Catherine na may mga balloons. I love you, sabing gano'n. Grabe, 602 likes and then 64 comments. So 8 hours ago pa niya ito. So kagabi pa niya ito pinost mga kasombreros or kahapon. So baka ngayon ay mas marami pa or mas dumami pa itong pinost or likes mga kasombreros or reactions ng dito ng post na ito mga kasombreros sa birthday or advanced birthday celebration ni Kath mga kasombreros. So but definitely ay edited lamang mga pictures na ito mga kasombreros. Tapos yung si Alden ay na-feature din po siya, no, sa mga articles or sa mga publishers kagaya ng Sunstar Davao na local publisher na doon nga sa Davao mga kasombreros. So 17 hours ago, Alden Richards joins Ironman 70.3 Davao Relay. Actor and host Alden Richards is set to take on the cycling leg of the relay at the Ironman 70.3 Davao on March 22. He teams up with Will Dasovich, Nico Bolzico under the team BYD Triathlon, adding celebrity energy to the race alongside athletes Jasmine Alcalde, Jennifer Uy, and Jens Jacobsen. So yun siya ang na-mention din natin mga kasombreros, no? Noong nakaraan, yung mga kanyang ka-team mga kasombreros dito sa BYD Triathlon. So tapos picture of course ni Soiti mga kasombreros. So marami pa yung mga nag-feature kay Phenomenal Box Office Cinema King. Pero pinili ko lang talaga mga kasombreros yung pwede natin i-feature. Kasi baka mabore na kayo. Mabore na kayo sa sobrang haba. So ito yung last item natin. So yung mismong Ironman Facebook page ay nag-post, no, ng featuring Alden Richards. Napapansin ko kapag kay Alden yung pinapost ng mismong page ng kunwari Ironman, Sunstar Davao, yung mga One Mindanao. So parang ang pinakadami or hindi man pinakadami pero sobrang daming nagla-like mga kasombreros. So ganun ka charismatic, no, at saka hatak sa masa si Soiti talaga mga kasombreros. So sabi dito ng Ironman 70.3 Davao, Alden Richards from Team BYD present at the transition. So ito yung parang nag-aayos sila, no, ng kanilang mga gagamitin mga kasombreros. So ito po ay yung kanyang kolnago mga kasombreros. So post ito ng Ironman mismo na Facebook page 5 hours ago mga kasombreros sa kanilang official FB
account, no? So, yun po siya mga kasembreros. So, yan lamang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga videos. Enjoy po natin ha, na panoorin itong mga videos. And then, of course, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Golden! 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 Tumingin ka sa kalsada! Alden! 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 Alvin Richards. Golden! Golden! Mami, sobrang lapit mo na talaga. Sobrang lapit mo na. Oh. Tosino. Adobo. Adobo po. Of course, my favorite. Sinigang na hipon. Laing. Siyempre, Kuya Ogie Alcacid. Gusto nyo ba ng ganito kagandang smile? Yung kasing ganda ng kay Alvin Richards? Hindi mo na kailangan maging artista para dito. Baka kailangan mo lang ng straighter teeth and magagawa lang natin yan ng alagang Special Line Clear Braces. Ito na yung pinaka-best solution if you want a great smile and a straighter smile like Alvin Richards. Hindi lang halata because with Special Line, the only thing visible is the results. Sobrang power ng Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Gaya ng Mustasa Lamang. Luke chapter 17 verse 6. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Grabe mga kasembreros, pananampalataya ito. Alam niyo po yung mustasa at saka yung mulberry tree mga kasembreros. So, medyo nakakaano kasi merong isang mustasa na yung halaman, yung gulay. Tapos yung mustasa na tree or kahoy mga kasembreros. Pero either way, dito ay sinasabi ni Lord Jesus Christ mga kasembreros na kapag meron na tayong kahit maliit lang ng pananampalataya, no, pananalig sa Diyos mga kasembreros, kahit maliit lang yung ating tiwala sa Panginoon mga kasembreros ng kagaya ng isang mustasa ay pwede mong sabihin daw sa isang mulberry tree na ma-pull up ka, no, matanggal ka, no, parang ganoon mga kasembreros, ma-uproot ka mga kasembreros, tapos malipat ka doon sa dagat, no, parang ano siya, no, parang napakalalim na metaphorical illustration ni Lord Jesus Christ mga kasembreros tungkol sa pananampalataya na although hindi naman siya literal, of course, na utusan mo yung mulberry tree. So kung nakita niyo po ang mulberry tree ay parang ano siya, nakakain din yung kanyang bunga mga kasembreros, matamis din po siya. Ang sa ibang mga bansa or sa ibang mga lugar ay ginagawa din siyang minatamis ng mga kasembreros yung mulberry tree, di ba? Merong strawberry, merong may blackberry. So may mulberry tree din po mga kasembreros. So parang ganon siya na kuha pa ng mga uri ng mga halaman. So dito po pwede siyang mustard seed. Yung tinutukoy dito ni Lord Jesus Christ ay yung halaman, yung parang pechay, no, parang ganoon na dahon mga kasembreros ng mustard mga stars. Malilit lang yung kanya mga buto, di ba?
Tapos, yung mustard seed na ito, syempre, mas maliit siya kumpara mo sa mulberry tree. Kasi ang mulberry tree ay mas malaki, no? So, parang sasabi mo na kahit gaano mang kalaki ang iyong problema, kung may maliit ka na pananampalataya sa Diyos na kasing liit lang ng buto ng mustasa or seed ng mustasa, mga kasmas, ay walang imposible sa Diyos. Okay? Kayang-kayang gawin ng Diyos, no, ang lahat ng bagay, mga kasombrero. So, gaano man kalaki ang problema, gaano man kalaki yung ating mga desires, yung ating mga pangarap, mga dreams, mga kasombreros, ay matutupad at mangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ganun kasi, no? Kahit kasi magkaroon tayo ng pangarap, kung hindi siya, kung i-approve at kalooban ng Panginoon, hindi po talaga siya mangyayari. Okay? May mga tao na nangarap sila tapos nangyayari. So, niloob yun ng Panginoon. Kung in-approve ng Panginoon, mga kasama, yung pangarap na yun. That is why sila po ay nagtagumpay or nakamit nila yung kanilang pangarap, mga kasamaros, kapag sila rin, of course, ay naging masipag, nanalangin, naniwala, nanampalataya, and so on, mga kasamaros. So, kapag may pangarap ka, the more na mas malaki yung pangarap mo, the more dapat ng pagsisikap, pagtitiis, pagtitipid, panalangin, mga kasuso, ganun po dapat ang ginagawa natin. So dito ay sinasabi ng Panginoon na kahit maliit lang, no, kahit maliit na pananampalataya, kahit maliit lang na ilaw, 'di ba, sa gabi kahit na sobrang dilim yung paligid, tapos may konting ilaw ka lang na nakikita, ay nagkakaroon ka ng pag-asa o nagkakaroon ka ng sense of direction na dito dapat, dito dapat, dito dapat. So, ganun siya, mga kasombreros. So, kung kaya it's really important na magkaroon tayo ng pananampalataya talaga ng mga kasombreros. Ang pananampalataya, hindi yan sabi mo na, ako ay anak ng Diyos, ako ay mananampalataya, ako. So, dapat may kalaki po siya na gawa. This verse highlights the incredible power of faith, emphasizing that even the smallest amount of faith can lead to extraordinary outcomes. So, kagaya na mention natin, mga kasmas, na kahit maliit lang, no? Kahit maliit lang siya na pananampalataya, na kagaya nga ng mustasa, ay makakapag-ignite, makakagawa siya ng extraordinary result, extraordinary outcome, mga kasombreros. So imagine the tiny size of a mustard seed, yet with faith, that small seed has the ability to accomplish something as monumental as moving mountains. So yung iba nga, 'di ba, may kaya pa nilang pagalawin at ilipat ang bundok, mga kasama, sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, meron akong napakinggan na pastor, parang gusto nila magtayo ng church doon sa lugar na yon sa Amerika, kaso may nakaharang na bundok, no? Kung kaya hindi sila po pwedeng magtayo ng isang ng bahay-sambahan o ng simbahan doon, kasi nga merong bundok, mga kasi parang sagabal siya. So pero parang property nila yon, tapos kailangan hindi naman siya bundok, parang burol, mga kasombreros, or mataas elevated area. So, then ginawa nila, nanalangin sila, no? Nanalangin sila, mga kasos ng nanalangin, at naniwala sila na mangyari yung kanilang desire, because bahay-sambahan ng Panginoon yun, no? Na mga taong sumasamba at nananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, sa ilang taon na panalangin nila, one day may dumating doon na parang mga backhoe, mga gamit ba sa paggiba, mga kasombreros, ng lupa. At alam nyo, naging pantay ang lupa, mga kasombreros. Grabe. So, nag-move talaga ang Panginoon. Amazing yung kanyang work, mga kasombreros, na yung sasabi dito na kahit na maliit lang yung kahit maliit lang yung pananampalataya mo, pero consistent ka na nanalangin, naniniwala sa Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. So, siya yung nagpadala, no? Siya yung gumawa ng paraan para ma-backhoe, para ma-bulldoze, mga kasombreros, yung lupa na from elevated or hill siya or burol or bundok, mga kasombreros, ay naging pantay or naging kapatagan because of that faith ng mga tao na taga doon. Grabe, no? Hindi isa lamang yan sa mga amazing or incredible stories na nagagawa ang Diyos, mga kasombreros, sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Imagine the tiny sabi dito, it challenges us to reflect on the true strength and potential of our belief and must entrust in something greater than ourselves. So, greater than ourselves. Sino yung greater mas great at saka mas dakila sa atin?
Walang iba kundi ang Diyos, mga kasmers. How often do we underestimate the impact of our faith because we think we need grand gestures or overwhelming certainty to make a difference? Identify the mountains in your own life, the challenges, obstacles, or doubts that seem insurmountable. This verse reminds us that no matter how daunting they may appear, with even a minuscule amount of faith, we have the power to overcome them. So, sa buhay natin, no, i-quote daw natin or tingnan natin yung mga malalaking bagay or malalaking problema or trial sa ating buhay or malalaking pangarap. For example, na parang sabihin natin na parang hindi siya kaya. No? Pero but by the faith that you have, by the little faith that you have, the small faith that we have, mga kasembreros, ay kayang-kaya po yung gawin ng Panginoon. So, kasi nga, hindi natin kaya. Okay? Pero ang Diyos natin ay kaya, mga kasembreros, because nothing is impossible with God and nothing is impossible for those who believe, mga kasembreros. So, kapag tayo maniniwala, ay mangyayari. Kapag hindi tayo maniwala, so hindi talaga siya mangyayari, mga kasembreros. As simple as that. It urges us to nurture and cultivate our faith no matter how small it may seem, because that faith has the capacity to bring about remarkable transformation. How can you start to embrace and harness the power of your own mustard seed-sized faith to move the mountains standing in your way? So, yung question dito ay sa atin, mga kasembreros, na paano ba natin? Of course, we have to work out our own faith, mga kasembreros. So, faith and work should go hand in hand. Pag may pananampalataya tayo, dapat kumikilos tayo. Kapag gumagawa tayo or kumikilos tayo, dapat may pananampalataya tayo, mga kasembreros. And of course, yung ginagawa natin dapat ay according sa kalooban ng Panginoon, mga kasembreros. So, yun siya. Consider the story of an individual who, against all odds, started a charitable organization with meager resources. Through unwavering faith in God's provision and guidance, what began as a small endeavor blossomed into a significant force for good, impacting countless lives. This narrative mirrors the essence of Luke chapter 17, verse 6, showcasing the transformative power of faith in action. So, para daw siya isang tao na nagsimula sa isang maliit, no, at saka kakarampot na charitable na mga bagay, organization, mga kasos. Nag-put up siya ng organization, kahit na mahirap, kahit na pagtitiis, mga kasembreros, ang ginagawa niya ay pero may mga resources siya, tapos meron siyang pananampalataya na immovable at saka unwavering. And with God's provision, may guidance ng Panginoon, may wisdom ng Panginoon, ay lumago, no, nag-blossom, namulaklak siya, mga kasembreros, and eventually ay namunga, nag-transform into a powerful act or organization, mga kasembreros, because of that faith na kahit maliit, no, ay talagang nagpatuloy. Consistency, no, consistency is also and is very important, mga kasembreros, sa ating pananampalataya. Hindi siya pwedeng nanampalataya ka ngayon, bukas wala ka na pananampalataya, after 2 years na wala na. So hindi dapat ganoon. Yung ating pananampalataya ay dapat nag-aapoy, nag-aalab. Yung ating pag-ibig sa Diyos ay nag-aapoy, nag-aalab, mga kasembreros. So ganoon po dapat. And hindi lang siya isang taon, hindi siya contractual na pananampalataya. It's a lifetime commitment, okay? Lifetime thing, mga kasembreros, ang pananampalataya natin sa Diyos. Hanggat tayo may hininga, we have to have faith sa Panginoon, mga kasembreros. Therefore, our faith in God's power should be deep-rooted, like a mustard seed firmly grounded in His promises and unfailing love. When we cultivate this kind of faith, we can experience the full extent of God's miraculous power working in our lives, fulfilling His plans for us and bringing about extraordinary blessings beyond what we can imagine. So sa final application natin, or sa final thought, think of faith like your most trusted tool at work or the strength you provide for your family. Luke 17 verse 6 shows us that strong faith can move mountains in our lives, just like the tool or that tool can build the future you strive for. So picture overcoming every hurdle fueled by unwavering belief. It's time to activate your faith and witness the extraordinary. So ganun po siya, mga kaso. So kahit maliit lang, pero consistent at saka tuloy-tuloy siya, mga kasembreros, ay kayang-kaya, no, nothing is impossible
with God. Alright? Sinama ng Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya na kahit kasing liit ng buto ng mustasa at saka pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, amazing, and great name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasanusan. Paalam po.